sa VIP lounge ng Ninoy Aquino International Airport matapos ang isang tahimik na paglapag, bumukas ang pinto ng isang purong puting private medical jet. Sa pagbukas nito, bumuhos ang hindi bababa sa 30 miyembro ng entourage na tila isang alon, lahat ay nakatutok sa isang custom-built na wheelchair na puno ng high-tech na kagamitan. Dahan-dahan itong ibinaba sa hagdanan at ang nakaupo rito ay walang iba kundi si Prinsipe Khalid bin Hamdan Al Maktoum, ang pangatlong anak ng royal family ng United Arab Emirates. Walang emosyon ang kanyang mukha, para siyang isang manika. Ang dalawang binti ay matigas at walang buhay, tila nawalan ng kaluluwa. Sino ang mag-aakalang sa loob lamang ng 45 minuto, ang prinsipeng ito na hinatulan ng panghabang buhay na pagkaparalisa ng pinakamahuhusay na medical team sa mundo ay makatatayo at makalalakad palayo sa mismong pinto ng klinika? Kung kumalat ito sa palasyo sa Dubai, tiyak na magkakagulo ang buong royal household. Ang mga medical personnel sa paliparan ay tulala sa nasaksihan. Sa totoo lang, nasaksihan na ng Pilipinas ang maraming malalaking pangyayari, ngunit ang ganitong eksena ay kakaiba, nagbigay ng bagong pananaw sa kanila. Mahigit 10 Royal Guard na nakasuot ng tradisyonal na puting kandura ang may matitinding aura, 8 paramedic na nagtutulak ng mga mamahaling kagamitan at 3 Royal Consultant na halatang may matataas na posisyon na may mukhang tila dumalo sa isang pambansang libing. Nakita ni Dr. Ricardo Rick de la Cruz, ang head of the Integrated Orthopedic and Rehabilitation Medicine sa Advanced Medical Wing ng St. Luke's Medical Center Global City, ang buong pangyayari. Siya ang inatasang sumalubong sa jet. Kinakabahan siya habang nakatayo sa gilid. Sa loob ng 30 taon bilang doktor, marami na siyang nakitang malalalang sakit at kaso, ngunit iba ito. Sila ang totoong royalty at malinaw sa medical record ni Prinsipe Khalid na siya ay naaksidente 5 taon na ang nakalipas habang naglalaro ng polo, nahulog siya sa kabayo at nagkaroon ng matinding pinsala sa gulugod. Mula noon, hindi na siya nakatayo. Napaikutan na niya ang pinakamahuhusay na ospital sa Amerika, England, Switzerland at Germany at ang conclusion ay pareho. Masyadong malala ang pinsala sa nerve at habambuhay na siyang nakasalalay sa wheelchair. Doc, narito na po ang lahat ng check-up reports ng pasyente, wika ni Nurse Elena, ang kanyang assistant, habang iniaabot ang isang makapal na folder na puno ng mga imaging at report. Daan-daang MRI at CT scan ang laman nito. Kinuha ito ni Dr. Rick, binuklat, at unti-unting kumunot ang kanyang noo. Malubha ang pinsala at deformidad sa C4 at C5 vertebrae, nakalumpo ang nerve at nanlalata ang mga kalamnan. Talagang napakahirap gamutin, bulong niya. Ngunit may napansin siyang mahalagang punto. Ang lahat ng Western report ay nakatuon lamang sa gulugod at buto. Ngunit tila iniwasan ang soft tissues at mga energy pathways sa paligid. May punto ito, bulong niya. Napakahusay ng mga dayuhang doktor na ito, ngunit masyadong nakatuon ang isip. Nakatingin lang sila sa buto at nerve. Tinalikuran ng katotohanang ang katawan ng tao ay isang holistic system. Ang convoy ay tahimik na nagpatuloy patungo sa ospital. Sa daan, ang mga tao ay nakatingin sa kaibahan ng eksena. Sa kalsada ng Maynila, ang traffic ay siksikan jeepneys, tricycle at kotse ay nagsasama sa isang kaldero ng ingay at buhay. Mula sa tabi ng daan, amoy ang pandesal at kape mula sa karinderya habang sa harap ng isang sari-sari store, nag-uusap ang mga estudyante na nakasuot ng high school uniform tungkol sa Mobile Legends at K-drama. Ang ganitong buhay at sigla ay isang ganap na kakaibang mundo para kay Prinsipe Khalid. Sa loob ng wheelchair, nakatanaw siya sa labas ng bintana ng kotse, ang kanyang mga mata ay walang buhay, tila nawala ang kanyang kaluluwa. 5 taon, mahigit 1,800 araw sana, ay isa siyang prinsipeng mahilig sa polo at puno ng sigla, ngunit ngayon ay naging isang lumpo na umaasa sa iba. Sa palasyo sa Dubai, 24 oras, na binantayan ng pinakamahusay na medical team ang prinsipe at bilyon-bilyong piso na ang ginastos sa mga imported na gamot at paggagamot, ngunit wala pa ring naramdaman ang kanyang mga binti. Ang kanyang ina, para lang mapagaling siya, ay nag-imbita na ng halos lahat ng expert sa mundo.
Nabalitaan niyang ang isang top-rated spinal surgeon sa Amerika ay lumipad para magbigay ng serbisyo na natili ng 3 buwan at sumailalim sa 2 malalaking operasyon, ngunit wala pa ring epekto. Sa isang rehabilitation center sa England na itinuturing na pinakamoderno sa Europa, nanatili siya ng 6 na buwan at sumailalim sa lahat ng uri ng physical therapy, ngunit umuwi pa rin siyang nakaupo sa wheelchair. Ang neurologist naman sa Germany, pagtingin sa scan, ay umiling at nagsabing wala na talagang pag-asa dahil masyadong malaki ang pinsala sa nerve. Hinihintay na po tayo sa ospital, kamahalan, marahang paalala ng Chief Guard, ang VIP Treatment Center sa Advanced Medical Wing ng St. Luke's ay matagal nang nakahanda, ang proteksyon ng privacy at ang profesionalismo ay nakahanda na. Sinalubong sila ni Dr. Rick De La Cruz at ng kanyang team. Bukod sa orthopedic experts, kasama rin sa team ang mga integrated medicine specialist at rehabilitation therapists. Maligayang pagdating sa Pilipinas, kamahalan, bati ni Dr. Rick sa fluent na Ingles. Pagkatapos, pinasabi niya sa interpreter, "Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para makatayo kayo." Tumango si Khalid, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Matagal na siyang nawalan ng pag-asa. Ang pagdating niya sa Pilipinas ay kagustuhan lang ng kanyang ina na subukan ang lahat. May kaibigan ng ina niya na gumaling sa Pilipinas at pinuri ang integrated medicine ng bansa na nakagawa umano ng maraming himala. "Kamahalan, maaari ko po bang simulan ang check-up?" Magalang na tanong ni Dr. Rick habang umuupo. Sa examination room, maliwanag ang ilaw. Sinimulan ni Dr. Rick ang masusing pag-eksamin sa mga binti ni Khalid. Iba ang kanyang pamamaraan. Hindi lamang siya nagdidiin at nagtetest ng reflex, ngunit dahan-dahan niyang hinahaplos ang mga energy line o meridians ng katawan. Ito ang kanyang unique diagnostic method na binuo sa loob ng 30 taon ng clinical experience at traditional medicine na kaalaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, nararamdaman niya ang muscle tension, ang blockage sa mga pathway, at ang daloy ng ki o enerhiya. "Doc, may bago po ba kayong nakita?" Mahinang tanong ni Nurse Elena. Hindi sumagot agad si Dr. Rick. Patuloy siya sa masusing pag-eksamin. Biglang huminto ang kanyang daliri sa isang punto sa lower back ni Khalid. Dahan-dahan niya itong pinindot ng ilang beses at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. "Tama nga ang hinala ko," wika niya. Tumayo siya at sinabi sa team, "Ang kaso na ito ay napaka-interesante. Malubha talaga ang structural damage sa gulugod, ngunit hindi ito ang pangunahing hadlang. Ang core problem ay ang matagal na muscle tension na nagdulot ng patuloy na compression sa nerve at ang blockage sa energy pathways at circulation. Kaya't wala siyang maramdaman. Kung ganoon, ano po ang susunod nating gagawin?" Tanong ng isang young resident. "Una, lubusan nating palalabasin ang deep-seated muscle tension para tanggalin ang nerve compression. Pagkatapos, bubuksan natin ang mga energy pathways at ibabalik ang blood and energy circulation," paliwanag ni Dr. Rick. Simple man pakinggan, alam ng lahat na napakahirap gawin. Isinalin ng interpreter ang sinabi ni Dr. Rick kay Khalid at sa Royal Medical Team. Nagtinginan ang mga dayuhang doktor na may blonde na buhok at asul na mata. Sa wakas, nagsalita ang lead physician, Dr. De La Cruz. "Kung ako po ay magiging prangka, 5 taon na ang pinsala ng kamahalan. Sa ganito kalaking nerve damage, may posibilidad pa ba talagang mabawi?" Ngumiti si Dr. Rick. Sa pananaw ng Western medicine, mahirap itong intindihin. Ngunit sa holistic approach ng integrated medicine, ang katawan ng tao ay hindi isang malamig na makina. Hindi lang tayo titingin sa bahaging nasira. Ang nervous system ay may amazing plasticity. Kung mahanap natin ang tamang daan, ang himala ay maaaring mangyari anumang oras. Magsasalita pa sana ang dayuhang doktor, ngunit pinigilan siya ng royal consultant. Tumango ang consultant kay Dr. Rick. "Doktor, nagpunta rito ang kamahalan dahil naniniwala kami sa kakayahan ng Pilipinas. Hinihiling namin na gawin ninyo ang lahat. Anuman ang maging resulta, lubos kaming nagpapasalamat. Kung ganoon, simulan na natin," wika ni Dr. Rick. Inutusan niya si Nurse Elena na ihanda ang acupuncture kit at ang massage table. Inutusan din niya ang team na ihanda ang mga herbal medicine na kanyang nireseta.
Agad na tumindi ang tension sa treatment room. Maingat na inilipat si Khalid sa specialized treatment bed. Naghugas ng kamay si Dr. Rick, inayos ang kanyang damit, at formal na sinimulan ang unang hakbang ng paggagamot. Ang kanyang teknik ay blended, pinagsama ang tradisyonal na hilot, bone setting, at modernong physical therapy. Bawat kilos ay precise at ang diin ay tamang-tama. Kamahalan, baka po makaramdam kayo ng kirot o hapdi. Normal po iyan. 5 taon nang matigas ang mga kalamnan. Ngayon, kailangan nating dahan-dahang tanggalin ang deep-seated tension, paliwanag ni Dr. Rick. Napakagatlabi si Khalid at nagsimulang magpawis ang kanyang noo. Sa totoo lang, matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganito. 5 taon na parang kahoy ang kanyang mga binti, ngunit ngayon, bigla siyang nakakaramdam ng hapdi at kirot na ikinabigla at ikinatakot niya. Doktor, gumagalaw na po ang kanyang mga kalamnan, sigaw ni Nurse Elena sa sobrang tuwa. Mabuti, ipagpatuloy, kalmadong wika ni Dr. Rick. Alam niyang ito ang critical moment at kailangang tuloy-tuloy ang atake. Pagkatapos ng 20 minutong manipulation, inilabas ni Dr. Rick ang sterilized acupuncture needles. Sinimulan niya ang precision needling sa lower back at mga binti ni Khalid. Bawat acupoint ay maingat na pinili mga tradisyonal na acupuncture points at mga nerve trigger points na natuklasan ng modernong anatomy. Dumai, Watuo Jiaji, Wan Tiao, Yang Lingquan, Zhu Sanli, binanggit ni Dr. Rick ang mga punto habang nagtuturok. Ang mga puntong ito ay direktang nagpa-activate sa nerve para muling dumaloy ang qi at dugo. Pagkatapos magturok, ikinabit niya ang electroacupuncture device. Ang mahinang kuryente ay dumaan sa mga karayom at tumusok sa katawan at stimulate ang mga nerve na 5 taon nang natutulog. Biglang nakaramdam si Khalid ng kiliti sa kanyang mga binti. Tila may daan-daang langgam na gumagapang. Napakahusay. Ibig sabihin, nagsisimula ng mag-transmit ang nerve, tumango si Dr. Rick. Sa sumunod na 15 minuto, ang treatment room ay naging tahimik, tanging ang buzzing sound lamang ng electroacupuncture ang maririnig. Ang mga Royal Guard at medical team ay nasa labas, halos hindi na humihinga. Nang lumipas ang oras, sinimulan ni Dr. Rick ang pagtanggal ng mga karayom. Bawat isa ay maingat niyang inobserbahan ang reaksyon ni Khalid. Nang matanggal ang huling karayom, huminga ng malalim si Dr. Rick at sinabi kay Khalid, "Kamahalan, maaari po ba ninyong subukang igalaw ang hinlalaki ng inyong kanang paa?" Agad itong isinalin. Natigilan si Khalid. Ang paggalaw ng daliri ng paa, ilang beses na niyang sinubukan ito sa loob ng 5 taon. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagtagumpay. Yumuko siya, nakatingin sa kanyang mga paa na may komplikadong emosyon. "Subukan lang po, huwag ninyong pilitin," paghikayat ni Dr. Rick. Humugot ng malalim na hininga si Khalid at itinuon ang lahat ng kanyang pag-iisip sa kanang paa. At naganap ang himala. Ang hinlalaki ng kanyang kanang paa ay dahan-dahan, ngunit malinaw na gumalaw. Kahit na napakaliit ng amplitude, gumalaw talaga ito. "Diyos ko!" sigaw ng royal consultant sa gilid. Gumagalaw ang daliri niya. Talagang gumalaw. Ang buong treatment room ay nagkagulo. Lahat ay nagtipon. Ang mga dayuhang doktor ay napatitig. Ginawa nila ang pinakadetalyadong assessment at nagkaisa na imposibleng gumaling. Ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng 45 minuto, gumalaw ang daliri ng paa. Si Khalid mismo ay tulala. Namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang buhay pa ang kanyang mga binti. Ang pakiramdam ng pagbawi ay tumagos sa lahat ng boundaries. "Huwag kang maging emosyonal. Magpatuloy tayo," kalmadong wika ni Dr. Rick. "Kamahalan, subukan po ninyong itaas ng kaunti ang inyong kanang binti." Napakagatlabi si Khalid, ginamit ang lahat ng lakas. Nagsimulang manginig ang kanyang kanang binti habang umaangat kahit ilang sentimetro lamang, lahat ng naroroon ay napigil ang hininga, nasaksihan ang historikal na sandaling ito. Napakahusay. Mas mabilis ang recovery kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, kailangan nating patatagin ang resulta at i-relearn ng mga kalamnan ang memory ng pagkilos, wika ni Dr. Rick. "Doktor, hindi ka panipaniwala ito." Lumapit ang dayuhang doktor na may mukhang puno ng paghanga. "Paano ninyo po ito nagawa?"
Binago ninyo ang aming pagtingin sa spinal injury. Ngumiti ng mapagkumbaba si Dr. Rick. Hindi lang ito sa akin. Ito ang tagumpay ng integrated medicine. Mahusay ang Western medicine sa accurate diagnosis at localization. Ang traditional medicine naman ay mahusay sa holistic conditioning at pag-activate and self-healing ability. Ang kombinasyon ng dalawa lang ang makagagawa ng ganitong himala. At ngayon po, makatatayo na ba ang kamahalan? Sabik na tanong ng Royal Consultant. Sa teorya, oo. Ngunit kailangan niya ng kaunting tulong. Kuya Miguel, itulak mo ang walker. Elena, tulungan mo ang kamahalan na umupo. Sa tulong ng lahat, dahan-dahang umupo si Khalid. Ito ay isang malaking hakbang na para sa kanya. Yumuko siya, nakatingin sa kanyang mga binti. Ang luha ay dumadaloy. Ang isang 35 taong gulang na matapang na prinsipe ay tila isang bata ngayon. Kamahalan, pinupunasan niyo ang inyong mga luha, tapik ni Dr. Rick sa kanyang balikat. Ngunit hindi pa ito panahon para magsaya. Kailangan nating talagang makatayo kayo. Dumating ang walker, maingat siyang inalalayan ni Dr. Rick at ng dalawang rehabilitation therapist. Dahan-dahan, ilagay ang weight muna sa walker. Dahan-dahan, gamitin ang puwersa sa mga binti. Nanginginig ang mga binti ni Khalid. 5 taon na hindi ginamit, ang mga kalamnan ay nanghina, ngunit nararamdaman niya ang totoong puwersa na ginagamit niya para suportahan ang kanyang timbang. Ang pakiramdam na ito ay nakakapaiyak sa tuwa. Mabuti. Ngayon, subukan mong igalaw ang kanang paa. Maliit na hakbang lang, talagang umangat ang kanang paa. Umabante ito ng 10 sentimetro at matatag na tumapak sa lupa. Kahit na parang robot ang kilos, ang hakbang na iyon ay totoong nagawa. Aba, tumalon si Nurse Elena sa sobrang tuwa. Ngayon, kaliwang paa. Ang kaliwang paa ay umangat din, umabante at lumapag. Patuloy na naglalakad si Khalid, hakbang sa bawat hakbang. Bawat hakbang ay tila ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Bawat hakbang ay pawis na pawis siya, ngunit bawat hakbang ay isang himala. Nang makarating siya sa pinto ng treatment room, tulala ang mahigit 10 white-robed guards na naghihintay sa labas. Sinundan nila ang kamahalan sa loob ng maraming taon, mula sa kanyang kasiglahan hanggang sa kanyang kawalan ng pag-asa. Sa panaginip man, hindi nila inakalang makikita nila ang sandaling ito. Allahu Akbar! Lumuhod ang chief guard, ang luha ay dumadaloy. Ito ang biyaya ng Diyos. Lumuhod din ang lahat ng guard. Ang hallway ay napuno ng mga pagdarasal ng pasasalamat. Nakatanaw si Khalid sa walker at nakita ang kanyang mga matatag na guard na umiiyak. Umiiyak din siya. Hindi lang ito biyaya ng Diyos. Ito ang biyaya ng mga Pilipinong doktor, Dr. De La Cruz. Kayo ang anghel na pinadala ng Diyos para iligtas ako. Agad itong isinalin sa Ingles. Mabilis na umiling si Dr. Rick. Kamahalan, wag po kayong ganyan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang doktor. At nagsisimula pa lang ang rehabilitation ninyo. Kailangan ninyo pa ring mag-acupuncture at therapy araw-araw. Kahit gaano katagal, gagawin ko. Hindi ako babalik sa Dubai hanggat hindi ako lubusang nakakatayo. Ang mga mata ni Khalid ay puno ng determinasyon. Ang balita ay mabilis na kumalat sa Dubai na parang rocket. Nagkagulo ang buong royal family ng UAE. Nang marinig ito ng ina ni Khalid, humagulgol siya at agad na nag-utos na lumipad ang private jet papuntang Pilipinas para personal na makita ang kanyang anak na muling nakatayo. Ang ama ni Khalid ay mas over pa. Tinawag niya ang lahat ng royal elders para magpulong at inanunsyo na bibigyan ng enormous bonus ang Filipino medical team at magsasagawa ng malawakang medical cooperation sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit hindi ito pumasok sa balita, kumalat na ito sa medical circles. Ang hospital director mismo ang nag-imbita sa team ni Dr. Rick sa kanyang opisina at pinuri sila ng husto. Rick, nagbigay kayo ng malaking karangalan sa Filipino medical community. Palagi nilang iniisip na mahina ang mga Asian doctor. Ngayon, natahimik sila. Ang ating medical technology ay world class. Agad na naging mapagkumbaba si Dr. Rick. Direktor, masyado po kayong mapagbigay. Hindi lang po ito sa akin. Ang acupuncturist at therapist sa team ay nagbigay ng lahat. Ang tagumpay na ito ay ang pinakamalaking patunay sa integrated medicine.
namula ang mukha ng direktor sa sobrang tuwa. Tama, integrated medicine ito ang unique skill natin. Alam mo ba, maraming top international hospital ang nagsisend sa amin ng private message at desperadong gusto nilang kopyahin ang ating pamamaraan. Sa sumunod na ilang araw, patuloy na nagpa-therapy si Khalid sa ospital. Umaga, acupuncture at massage. Hapon, matinding physical therapy. Gabi, ininom ang specialized herbal medicine. Gumawa si Dr. Rick ng isang personalized rehabilitation plan para sa kanya. Bawat hakbang ay maingat na pinag-aralan. Sa panahon ng paggagamot, sinimulan ding maunawaan ni Khalid ang Pilipinas. Dati, akala niya ang Pilipinas ay isang maliit na isla sa Asya na ang ekonomiya lang ang okay. Nang dumating siya, nakita niyang napaka-develop na lugar ang modernization ay seryoso at hindi tulad ng kanyang inaakala. Doktor, napakahusay talaga ng healthcare system ng Pilipinas, wika ni Khalid matapos ang therapy. Nanatili na ako sa mga top-notch na ospital sa Europa at Amerika. Ang mga equipment ay luxurious, ngunit malamig at walang puso. Iba rito hindi lang binti ko ang ginamot ninyo, kundi tinrato ninyo ako bilang tao. Iyan ang trademark namin, people-centered. Ang pasyente ay hindi isang spare part. Hindi lang natin aayusin ang binti, kundi ang buong sistema ng katawan, paliwanag ni Dr. Rick. Bukod pa rito, may universal healthcare ang Pilipinas. Kahit na private paying kayo, ang sistemang ito ay nagturo sa aming mga health worker na pangalagaan ang bawat pasyente. Universal healthcare? Nagtatakang tanong ni Khalid. Lahat ba ay hindi na kailangang mag-alala sa pera kapag nagkasakit? Oo, mula sa sanggol hanggang sa matatanda. Kapag may sakit, pupunta sa ospital. Walang maaantala ang paggagamot dahil sa kawalan ng pera, dagdag ni Nurse Elena. Siguro, hindi kami ang pinakamayaman, ngunit ang mga core social welfare tulad ng healthcare at education ay napakahusay. Natahimik si Khalid. Sa Dubai, ang mga royalty at noble ay nag-enjoy sa top level na healthcare sa mundo, ngunit ang mga ordinaryong tao ay malayo pa. Ang Pilipinas, na maliit lamang, ay nakapagbigay ng universal healthcare napakahusay. Pagsapit ng ikatlong araw ng therapy, nakita na ang pag-unlad ni Khalid, hindi na niya kailangan ng crutches. Sa kaunting alalay, maaari na siyang maglakad ng dahan-dahan. Ang lakas ng kanyang mga binti ay mabilis na bumabalik. Nanginig pa rin siya ng kaunti, ngunit malaki ang kaibahan noong bago siya dumating. Kamahalan, ngayon, subukan nating maglakad ng walang alalay, hamon ni Dr. Rick. Talaga po bang kaya ko? Sabik at kinakabahan si Khalid. Mas mabilis ang recovery ninyo kaysa sa forecast ko. Naniniwala ako na kaya ninyo, paghikayat ni Dr. Rick. Pero dahan-dahan, huwag magmadali. Sa rehabilitation room, nakatayo si Khalid sa pagitan ng parallel bars. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakahawak sa mga bar. Nakatayo si Dr. Rick at ang therapist sa magkabilang gilid, handang sumuporta, ngunit hindi nila siya hinawakan. Sige, bitawan ang bars. Subukan mong tumayo ng matatag, kalmadong utos ni Dr. Rick. Humugot ng malalim na hininga si Khalid at dahan-dahang binitawan ang mga bar. Bahagyang umalog ang kanyang katawan, ngunit agad siyang nagpatatag. Kahit nanginginig ang mga binti, nabuhat niya ang kanyang timbang. Napakahusay. Ngayon, lumakad ng ilang hakbang, itaas ang kanang paa at ilagay sa harap. Itaas ang kaliwang paa at ilagay sa harap. Dahan-dahang gumapang si Khalid. Walang external force. Sa sarili niyang mga binti lamang. Kahit na hindi pa perpekto ang lakad at kailangan niyang maging super focused para hindi matumba, naglalakad na siya. Kaya ko, naglalakad ako. Sigaw ni Khalid, nanginginig ang boses. Dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang mga nurse at doktor sa paligid ay nagpalakpakan at sumigaw. Nag-alboroto ang lahat. Ang isang taong hinatulan ng panghabambuhay na paralisis ay nakapaglakad ng mag-isa sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay isang milagro sa kasaysayan ng medisina. Nang kumalat ang balita sa Dubai, ipinalabas ito sa national TV ng UAE. Kahit hindi binanggit ang pangalan ng prinsipe, alam ng lahat sa royal household. Maraming miyembro ng royal family ang nagsimulang magplano na ipadala ang lahat ng may sakit sa Pilipinas. Ang ina ni Khalid ay hindi na mapigilan. Agad siyang nag-ayos ng special flight papuntang Pilipinas kasama ang ilang royal elders.
Lahat sila ay gustong personal na makita ang himala. Pagsapit ng ika-5 araw, nang dumating ang Queen Mother sa St. Luke's, nakita niya ang kanyang anak na nakatayo sa pintuan para salubungin siya. Hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo. Naglakad si Khalid, hakbang-hakbang. Kahit na medyo matigas pa, naglalakad siya. Umiyak ang Queen Mother at niyakap ang kanyang anak, humahagulgol. 5 taon, nakita niyang ang kanyang masiglang anak ay naging isang lumpo parang namatay ng buhay. Dinala niya ang kanyang anak sa mga top-level na ospital sa buong mundo, gumastos ng hindi mabilang na pera at lahat ay nagsabing walang lunas. Ngunit sa Pilipinas, sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang lahat. Alhamdulillah, patuloy na nagdarasal ang Queen Mother sa Arabo. Pagkatapos, humarap siya at yumukod ng 90 degrees kay Dr. Rick. Dr. Dela Cruz, iniligtas ninyo ang aming buong pamilya. Kayo ang aming tagapagligtas habang buhay. Mabilis na inalalayan siya ni Dr. Rick. Kamahalan, hindi po ako karapat-dapat. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. At kailangan pa ring magpatuloy sa paglalakad ng kamahalan. Mahaba pa po ang daan. Kahit gaano katagal at magkano ang gastos, handa kami. Umiiyak ang Queen Mother, ngunit matatag ang boses. Mananatili si Khalid sa Pilipinas hanggat hindi siya lubusang gumaling. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Khalid sa sistematikong paggagamot. Bukod sa araw-araw na acupuncture, massage, at therapy, tinuruan din siya ni Dr. Rick ng Qigong at pinasimpleng Tai Chi upang mas makontrol niya ang kanyang katawan at i-unblock ang kanyang energy pathways. Ang mga Eastern healing techniques na ito ay nakamamangha. Bulalas ni Khalid matapos ang isang set ng Qigong. Nararamdaman ko ang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Ito ba ang tinatawag ninyong Qi? Iyan po ang Qi at blood circulation na tinatawag sa integrated medicine, paliwanag ni Dr. Rick. Ang matagal na pagsasanay nito ay hindi lamang makapagpapabilis ng recovery, kundi makapagpapahusay din ng general health ninyo. Seryosong pinag-aaralan at sinasabayan ni Khalid ang mga galaw. Dati, sa Dubai, hindi niya naintindihan ang Eastern culture at inakala niya na ang Western science at medicine ang pinakamahusay. Ngayon, nabago ang kanyang pananaw. Doktor, bakit hindi ako nagamot ng napakaraming top-notch na ospital sa Europa at Amerika, ngunit kayo ay nagtagumpay? Sa wakas, tinanong ni Khalid ang matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Nag-isip si Dr. Rick. Hindi po ito tungkol sa kung sino ang mas mahusay. Magkaiba lang ang approach. Ang Western medicine ay gustong paghiwalayin ang tao sa part saan ng sira, iyon ang aayusin. Ang integrated medicine naman ay holistic. Sa sitwasyon ninyo, nakita ng Western medicine na naputol ang nerve kaya hinatulan nila kayo. Ang nakita naman ng integrated medicine ay blockage sa energy pathways at stagnant blood. Sa acupuncture at herbal medicine, maaari itong dahan-dahang i-unblock. Kaya pala, tumango si Khalid. Kaya't ang integrated medicine ay ang pagkuha ng best sa bawat isa. Tama, tumango si Dr. Rick. Ang Western diagnosis ay accurate, ginagamit natin ang pinakamahusay na MRI para matukoy ang problema. Sa paggagamot, mas gentle at thorough ang integrated medicine. Ang pagsasama ng dalawa ang nagiging invincible. Pagtapos ng ika-2 linggo, kita na ang improvement ni Khalid, kaya na niyang maglakad ng lubusan. Kahit mabagal pa ang lakad, napakatatag na niya. Nagdagdag si Dr. Rick ng intensity pagsasanay sa hagdan, single leg stance, at squats. Ang rehabilitation ay parang pag-aaral na maglakad noong bata pa. Kailangan pang palakasin ang mga kalamnan. Kailangang dahan-dahan itong ibalik, wika ni Miguel, ang rehab therapist, habang nagde-demonstrate. Napakasuporta ni Khalid. Bawat galaw ay sinasanay niya hanggang sa maging pawis na pawis siya. Alam niyang ang pagkakataong ito ay galing sa team ni Dr. Rick, kaya't kailangan niyang gawin ang lahat. Sa loob ng panahong ito sa ospital, lubusan na ring minahal ni Khalid ang Pilipinas. Napakabait sa kanya ng mga health worker, profesional, ngunit warm. Hindi sila nag-ingat dahil siya ay isang prinsipe at hindi rin sila lumayo dahil sa cultural differences. Ang pakiramdam ng pagkakapantay-pantay at mainit na pagtanggap ay napakaginhawa. Elena, ang mga Pilipino ba ay ganito talaga ka-friendly? Tanong ni Khalid. Tumawa nang mahiyain si Elena. Kamahalan,
Masyado po kayong mapagbigay. Pero totoo pong mas maasikaso ang mga Pilipino at bukas ang ating lipunan kahit na panatili pa rin ang traditional Filipino values. Nabalitaan ko na sikat ang night market ng Pilipinas. Kapag kaya ko nang maglakad ng malaya, dadalhin mo ba ako doon? Oo naman, sigurado. Lumiwanag ang mga mata ni Elena. Ang street food doon ay napakarami at mura. Maliit man ang ating bansa, high quality ang buhay dito. 24 na oras na bukas ang convenience store. Nagsimula na ring magbahagi si Khalid ng kanyang karanasan. Ang bodyguard ko ay araw-araw na tumatakbo sa 7-11. Sabi niya, hindi pa siya nakakita ng ganito kaganda at convenient na tindahan. Tama, iyan ang real strength ng Pilipinas, ipinagmalaki ni Elena. Siguro, wala kaming kasing yaman ng Dubai na may napakaraming supercar at skyscraper. Pero ang convenience at happiness index namin ay mataas. Sa bawat kanto, may convenience store. Ang LRT, MRT ay malawak at kung ano ang gusto mong kainin, laging available. Ang mga salitang ito ay lalong nagpabuti sa pananaw ni Khalid sa Pilipinas. Dati, inakala niya na ang Asia ay backwards. Ngayon, nakita niyang ang quality of life ng mga tao rito ay mas mataas pa kaysa sa Europa at Amerika. Sa ikatlong linggo, nagpasya si Dr. Rick na magbigay ng mas malaking challenge. Dinala niya si Khalid sa park malapit sa ospital. Maganda ang kapaligiran at sariwa ang hangin. Kamahalan, ang goal natin ngayon ay maglakad ng 1 kilometro. Ito ang graduation walk ninyo, wika ni Dr. Rick. Medyo kinabahan si Khalid. Naniniwala siyang napakagaling na niya. Agad siyang binigyan ni Dr. Rick ng boost. Umalis ang grupo sa ospital at dahan-dahang naglakad sa sidewalk. Ang mga taong nakakakita sa maraming bodyguard na nagbabantay sa isang foreigner na may robe ay napapatitig, ngunit mataas ang Filipino politeness at walang nagtipon o nagkuha ng litrato. Nang makarating sila sa parke, nagsimula ng magpawis si Khalid, ngunit matatag siyang nagpatuloy. Ang parke ay puno ng mga matatanda na nag-ehersisyo, may nagti-tai chi, may nagsasayaw. Tulala si Khalid. Doktor, ano po ang ginagawa ng mga lolo at lola? Tai Chi po. Ang ating tradisyonal na healing exercise. Mabagal ang mga galaw, ngunit malakas. Nagpapabalance ng ki at dugo. Ang araw-araw na pagsasanay ay nagpapalakas ng katawan, paliwanag ni Dr. Rick. Ang mga matatanda rito ay napaka-health conscious. Oo, dagdag pa sa universal healthcare walang gastos ang pagpapagamot, kaya't napakahaba ng average life expectancy, wika ni Dr. Rick. Nang matapos ang 1 kilometro, napagod si Khalid, ngunit napakasaya niya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naglakad siya ng ganito kalayo sa sarili niyang mga binti. Ang mga bodyguard sa tabi ay napaiyak. Pagbalik sa ospital, agad na inanunsyo ni Dr. Rick, kamahalan, mas mabilis ang recovery ninyo kaysa sa nakasulat sa aklat. Sa loob ng 2 linggo, babalik na kayo sa normal life. Talaga? Akala ko, kalahating taon pa. Malakas ang body foundation ninyo at determined kayo. At ang integrated medicine natin ay walang katulad. Ngumiti si Dr. Rick. Ngunit, pagbalik ninyo sa Dubai, kailangan ninyo pa ring mag-ingat. Bibigyan ko kayo ng herbal medicine para sa maintenance. Inumin ito ng regular at gawin ang qigong na itinuro ko. Doktor, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo, namumula ang mga mata ni Khalid. Binigyan ninyo ako ng pangalawang buhay. Ang magamot kayo ang karangalan ko sa buhay na ito, medyo nahihiyang wika ni Dr. Rick. Nagbigay din ito ng prestige sa integrated medicine. Sana, mas marami pang tao ang maniwala sa integrated medicine at kilalanin ito. Kinagabihan, naghanda ng super exclusive dinner ang ina ni Khalid sa 5-star hotel malapit sa ospital. Inimbita ang team ni Dr. Rick at ang mga hospital director. Ang handaan ay napakaganda, ang mga pagkain ay exquisite at may mga imported spices at produkto pa mula sa Dubai. Dr. De La Cruz, ito po ay maliit na pasasalamat mula sa aming royal family. Personal na inabot ng Queen Mother ang isang luxurious box. Pagbukas, nakita ang top-grade frankincense at agarwood mula sa UAE at ilang nagniningning na jewelry. Agad na tumanggi si Dr. Rick. Kamahalan, napakamahal po nito.
Hindi ko po ito matatanggap. Kailangan ninyong tanggapin. Matatag na wika ng Queen Mother. Iniligtas ninyo ang buhay ng aking anak. Hindi sapat ang mga bagay na ito para ipahayag ang aming pasasalamat. At nagpasya na ang royal family na magtatag ng isang medical foundation sa Pilipinas na may dedicated funding para suportahan ang integrated medicine research para matulungan pa ang mas maraming pasyenteng tulad ni Khalid. Nagulat ang lahat. Isang foundation at dedicated pa sa integrated medicine. Ito ay isang napakagandang balita para sa Philippine medicine. Kamahalan, lubos kaming naantig sa inyong kabutihang loob. Nanginginig ang boses ng hospital director. Ang foundation na ito ay hindi lang makapagliligtas ng mas maraming buhay, kundi magtuturo rin sa international medical community kung paano namin ginagawa ito. Ito po ang dapat kong gawin, ngumiti ang Queen Mother. Ang karanasan ni Khalid ay nagpakita sa amin kung gaano kahusay ang integrated medicine at kung gaano ka-solid ang Philippine medicine. Gusto naming mas maraming tao ang makinabang dito. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumayo si Khalid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na siya ay nakatayo sa harap ng publiko para magsalita. Mga kaibigan, nagsimulang magsalita si Khalid. Medyo nanginginig ang boses. 5 taon na ang nakalipas. Lubusang nawalan ng pakiramdam ang aking mga binti. Ang mga doktor sa Europa at Amerika ay hinatulan ako sa wheelchair habang buhay. Akala ko, tapos na ako. Nabubuhay ako na parang walking corpse. Ngunit, wika ni Khalid, binigyan ako ni Dr. De La Cruz ng pangalawang buhay. Sa loob lamang ng 3 linggo, nakatayo na ako. Kaya nang maglakad, tumakbo at tumalon. Hindi ito himala. Ito ang kapangyarihan ng integrated medicine. Ang palakpakan ay nag-alboroto. Gusto kong sabihin sa buong mundo, ang Pilipinas ay hindi ang backwards na maliit na isla na iniisip ninyo. Dito nagtatago ang world-class medical technology na may pinakamahuhusay na doktor. Mas nagiging passionate si Khalid. Ibabalita ko ang aking karanasan sa buong mundo. Hayaan ang lahat na makita kung gaano ka-solid ang Philippine medicine. Mas tumindi ang palakpakan. Maraming tao ang naantig at umiyak. Hindi na lang ito kuwento ng pasyenteng gumaling, kundi ang patunay ng Philippine medical prowess. Ika-4 na linggo, dumating na ang advanced stage ng training ni Khalid. Nagdagdag ng high intensity si Dr. Rick slow jog. Pagtalon, deep squats lahat ay inutos. Bawat galaw ay mahusay na ginagawa ni Khalid. Ang lakas at coordination ng kanyang 2 binti ay bumalik na sa normal level. Kamahalan, kaya na po ninyong maglaro ng polo ngayon. Natutuwang wika ni Miguel. Ang moderate exercise ay mas magpapabilis ng full recovery ng mga kalamnan. Kaya ko bang mag-basketball? Lumiwanag ang mga mata ni Khalid. Nakita kong napakahilig ng mga Pilipinong kabataan sa basketball. Oo naman, sigurado. Matatag na wika ni Miguel. Pero huwag po muna kayong maging too aggressive, dahan-dahan lang. Sa gym ng ospital, inilagay ang basketball hoop. Nagsimulang mag-shoot si Khalid. Ang unang shot ay airball. Ang pangalawa ay rim. Ang pangatlo ay swish pumasok ng walang sapol. Tuwang-tuwa si Elena at ang mga nurse. Si Khalid mismo ay tumalon sa tuwa. Ang galaw na ito ay isang imposibleng panaginip 5 taon na ang nakararaan. Ngayon, madali lang. Ang kanyang mga binti ay matatag na tumalon at lumapag smooth na smooth. Ang sandaling ito ay kinunan ng photographer. Ito ay naging pinaka-precious na larawan ng royal family ng UAE. Sa larawan, si Khalid ay nakangiti ng mas matingkad pa kaysa sa sikat ng araw. Ang kanyang mga paa ay umaangat mula sa lupa, puno ng sigla. Sino ang mag-aakalang ang taong ito ay 5 taon ng lumpo? Ika-5 linggo. Isinagawa ni Dr. Rick ang comprehensive follow-up examination kay Khalid. Ang resulta ng scan ay nagpakita na ang soft tissues sa paligid ng gulugod ay lubusang bumalik sa normal. Ang nerve conduction ay full recovery. Ang lakas at endurance ng kalamnan, kahit hindi pa bumalik sa peak noong bago ang pinsala, ay sapat na para sa normal life at exercise. Kamahalan, sa pananaw ng medisina, lubusan na kayong gumaling, inanunsyo ni Dr. Rick ang magandang balita. Ang buong klinik ay nagdiwang. Niyakap ni Khalid si Dr. Rick, hindi na makapagsalita sa sobrang tuwa.
Ang 5 taong bangungot ay natapos na. Nabawi niya ang malusog na katawan at ang kalayaan, ngunit kailangan pa ring mag-ingat, paalala ni Dr. Rick. Panatilihin ang qigong at inumin ang herbal medicine ng regular. Huwag masyadong magpagod. Malaki ang pinsala sa gulugod ninyo noon. Kahit gumaling na, kailangan pa ring pangalagaan. Gagawin ko po, pangako ni Khalid habang tinatapik ang kanyang dibdib. Isang araw bago siya umalis, ipinilit ni Khalid na pumunta sa night market ng Maynila. Nag-alala si Dr. Rick sa security at sana ay tumanggi, ngunit hindi niya natiis ang sabik na tingin ni Khalid. Pumayag siya. Pinili nila ang sikat na Quiapo Night Market. Ang mga bodyguard ay nag-scout muna at sinigurado na hindi masyadong marami ang tao. Pagdating sa night market, natulala si Khalid. Ang iba't ibang street food ay nakakaamoy. Ang ingay at tawanan ay nakakatuwa. Sa chicken skin at isaw stall, mahaba ang pila. Ang amoy ng barbecue ay naamoy mula sa 10 metro. Sa tabi, ang milk tea shop ay may iba't ibang kulay ng inumin. Kamahalan, tikman po ninyo ang pearl milk tea. Matinding recommendation ni Elena. Ito po ang national drink ng Pilipinas. Sumipsip si Khalid at lumiwanag ang kanyang mga mata na parang bombilya. Wow! Napakasarap. Hindi masyadong matamis. At ang pearl ay chewy. Pagkatapos, nilinis niya ang kwek-kwek, Betamax, taho at fishball. Kumakain si Khalid, hindi nag-iingat sa kanyang image. Ang mga Pilipinong dumadaan ay natutuwa nang makita ang isang foreigner na ganoon kasabik. Nagbatian sila. Sir, masarap po ba? Super sarap. Itinaas ni Khalid ang kanyang thumb at pinuri ang Filipino street food. Ang may-ari ay tumawa at binigyan siya ng ilang extra sticks ng barbecue. Welcome to the Philippines. Ganito ka-warm ang mga Pilipino. Ang authenticity na ito ay lubos na nagpaantig kay Khalid. Sa Dubai, nabubuhay siya na parang nakakulong sa isang golden cage. Hindi siya malapit sa mga ordinaryong tao. Ngunit sa Pilipinas, kaya niyang makipagsiksikan sa night market at makipag-usap sa store owners na parang ordinaryong tao. Ito ang tunay na buhay. Doktor, mahal na mahal ko talaga ang Pilipinas, emosyonal na wika ni Khalid habang naglalakad sa night market. Napakabait ng mga tao, masarap at mura ang pagkain. Siguro, hindi ito kasing flashy ng Dubai, ngunit ang happiness index ay napakataas. Ang bawat lugar ay may sariling flavor, wika ni Dr. Rick. Maliit man ang Pilipinas, strong ang sense of community at reliable ang sistema. Iyan ang pinakamahusay sa atin. Oo, tama. Malakas na tumango si Khalid. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa aking ama, hindi lang skyscrapers at luxury cars ang titingnan. Ang pinakamahalaga ay ang comfort at happiness ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos mag-ikot sa night market, nagpunta sila sa isang bookstore. Ang 24 oras na bukas na bookstore ay nagpagulat kay Khalid. Ang daming tao pa ring nagbabasa sa hating gabi. Ang mga Pilipino ay napaka-industrious. Ganito po kami ka-dedicated, pagmamalaki ni Elena. Kahit gaano po kami ka-busy, naglalaan kami ng oras para mag-charge. Nag-ikot si Khalid sa bookstore sa loob ng 2 oras. Bumili ng mga aklat tungkol sa integrated medicine at Philippine culture. Sabi niya, dadalhin niya ang mga ito sa Dubai para pag-aralan at dalhin ang lahat ng magandang bagay ng Pilipinas doon. Kinabukasan ng umaga, nang umalis siya, nagsagawa ng isang simple at warm na send-off ceremony ang St. Luke's. Lahat ng team ni Dr. Rick ay dumalo. Nagpaalam na may mga luha. Doktor, habang buhay ko po kayong tatanawin ng utang na loob. Mahigpit na hinawakan ni Khalid ang kamay ni Dr. Rick. Hindi lang po ang binti ko ang ginamot ninyo, kundi binigyan ninyo ako ng dahilan para mabuhay. Ang maligtas ka ang pinakamalaking karangalan ko sa buhay na ito, wika ni Dr. Rick. Tandaan ang sinabi ko, araw-araw na exercise, regular na gamot. Kung may problema, i-chat mo ako. Gagawin ko po, pangako ni Khalid. Humarap siya at yumukod ng malalim sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Salamat Pilipinas. Ang 5 linggong ito ang pinaka-precious na oras sa buhay ko. Sa airport, ipinilit ni Khalid na maglakad ng mag-isa sa hagdan. Bawat hakbang ay matatag, puno ng lakas at confidence. Pagdating sa cabin door, lumingon siya, kumaway,
at ngumiti ng mas matingkad pa kaysa sa sikat ng araw. Ang larawang ito ay kumalat sa buong mundo. Ito ay tinawag na Philippine Medical Miracle at nagulat ang international medical community. Pag-alis ng eroplano, nakatanaw si Khalid sa lumiit na isla ng Pilipinas. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at panghihinayang. Ang maliit na islang ito ay nakagawa ng isang milagro sa kasaysayan ng medisina at lubusang binago ang kanyang buhay. Pagbalik sa Dubai, ang kwento ni Khalid ay naging viral sa royal at elite circles. Maraming tao ang nagpuntahan para makita siya at lahat sila ay nagulat. Sa bawat pagdating ng tao, masiglang ikinukuwento ni Khalid ang kanyang karanasan sa Pilipinas, pinupuri ang himala ni Dr. Rick at agresibong nagre-recommend sa integrated medicine. Alam nyo ba? Ang Pilipinas ay napakahusay. Ang medical technology nila ay mas mahusay pa kaysa sa Europa at Amerika. Hindi lang high-tech ang mga doktor, kundi napakabait pa. Ang social life din nila ay sobrang developed, hindi tulad ng iniisip ng labas. Ang recommendation na ito ay nagpabago sa pananaw ng maraming tao. Dati, akala nila na ang Western medicine lang ang reliable. Ngayon, nalaman nilang may magaling na player din sa Asia. Si Haring Mohammed, ang ama ni Khalid, ay na-impress sa success na ito. Agad siyang nagpatawag ng Royal Council at inanunsyo na deeply committed sila sa medical cooperation sa Pilipinas. Bukod sa foundation na ipinangako, magpapadala rin sila ng batch ng mga doktor sa Pilipinas para mag-aral at kunin ang core technology ng integrated medicine. Ito ang biyaya ng Diyos at karangalan ng mga Pilipinong doktor, emosyonal na wika ng hari. Kailangan nating magpasalamat at matuto sa real skill para maibalik ang magnificent healthcare na ito sa UAE para makinabang ang mga tao. Ang desisyong ito ay unanimously approved. Di nagtagal, formal na itinatag ang medical exchange mechanism sa pagitan ng UAE at Pilipinas. Taon-taon, nagpapalitan ng doctor at experience. Si Khalid mismo ay hindi nag-aksaya ng oras. Sinimulan niya ang systematic study ng integrated medicine theory. Araw-araw, sinasanay niya ang Qigong. Nag-imbita pa siya ng isang integrated medicine master na manatili sa Dubai para i-condition ang kanyang katawan. Nagulat ang master. Kamahalan? Malalim ang understanding ninyo sa integrated medicine. Kung hindi kayo isang prinsipe, magiging top-level na integrated doctor kayo. Ngumiti ng mayabang si Khalid. Nag-aaral ako ngayon. Sa hinaharap, ipopromote ko ang integrated medicine sa UAE para mas maraming tao ang makinabang. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik si Khalid sa Pilipinas para magpa-follow-up check-up. Pagkatapos ng examination, pinuri siya ni Dr. Rick. Perfect ang recovery. Lahat ng indicator ay normal. Mahusay ang Qigong ninyo. Napakaganda ng daloy ng Qi at dugo. Salamat sa magaling ninyong pagtuturo. Teka, Doktor, may malaking plano pa ako sa pagbalik na ito. Gusto kayong imbitahan ng ama ko sa Dubai para tulungan kaming magtatag ng isang integrated medical center. Medyo nagulat si Dr. Rick. Sa Dubai, kailangan kong pag-isipan iyan. Huwag po kayong mag-alala. Kahit anong conditions ang gusto ninyo, ibibigay namin, pangako ni Khalid. Hindi ninyo kailangang manatili ng matagal. Lumipad lang kayo ng regular para magbigay ng guidance. Gusto lang naming dalhin ang experience ninyo sa UAE para makinabang ang mga tao sa Middle East. Nag-isip si Dr. Rick at pumayag. Ito ay isang magandang pagkakataon para i-promote ang integrated medicine. Kaya't sa sumunod na ilang taon, ilang beses lumipad si Dr. Rick sa Dubai. Personal niyang ginabayan ang team at itinayo ang medical center. Mabilis na naging top tier ang center na ito sa Middle East. Maraming pasyente na may complex diseases ang nagpuntahan. Ang integrated medicine model ay nakagawa pa ng mas maraming himala. Ang integrated medicine ay naging sikat sa Middle East. Si Khalid ay lubusang bumalik sa normal life. Muli siyang naglaro ng polo, dumalo sa royal events, at nagrepresenta pa ng bansa sa mga international conference. Sa bawat public speech, binabanggit niya ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Nagpapasalamat siya sa mga Pilipinong doktor na nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Ang medisina ay walang hangganan. Ang mga kultura ay kailangang magpalitan, emosyonal na wika ni Khalid sa isang international medical forum.
Kahit gaano kahusay ang Western medicine, may limitations din. Ang unique value ng integrated medicine ay kailangang makita. Sa mutual learning at blending lang natin matutulungan ang buong sangkatauhan. Ang kanyang kwento ay isinulat sa mga aklat at ginawang documentary at kumalat sa buong mundo. Maraming nagdududa sa integrated medicine ang natahimik. Nagsimula na ring seryosong pag-aralan ng international medical community ang integrated medicine. Maraming universidad at institusyon ang nagbukas ng mga relevant courses. Sa Pilipinas, ang kaso ni Khalid ay naging textbook case. Maraming awards at honors ang natanggap ni Dr. Rick. Ngunit nanatili siyang low-key na doktor, araw-araw na nagpapagamot at nagliligtas ng buhay. Hindi ito sa akin lang, wika ni Dr. Rick sa isang interview. Pinagsikapan ito ng buong team at ito ang tagumpay ng integrated medicine. Gusto ko lang na mas maraming tao ang makakita kung gaano kahusay ang integrated medicine at kung gaano ka-solid ang Philippine medicine. Pagkatapos ng ilang taon, naging matalik na magkaibigan sina Khalid at Dr. Rick. Madalas silang mag-video call para mag-usap tungkol sa medisina at buhay. Taon-taon, bumabalik si Khalid sa Pilipinas ng ilang beses para magbakasyon at magpa-check up. Itinuring na niya ang Pilipinas na kanyang pangalawang tahanan. Doktor, alam niyo ba? Nagbukas ako ng isang Filipino tea house sa Dubai. Nagbebenta ako ng Philippine tea at street food. Sikat na sikat ang negosyo. Maraming lokal ang nakakakilala sa Pilipinas dahil sa store ko, wika ni Khalid. Tuwang-tuwa si Dr. Rick. Gusto mo na talagang maging Philippine Cultural Ambassador. Ako nga, buong pagmamalaking wika ni Khalid. Lubusang binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ang pangakong ito ay ginawa niya. Patuloy siyang nagpro-promote ng Pilipinas sa UAE. Nagbabahagi siya tungkol sa medical care, culture, food, at pakikisama ng mga Pilipino. Dahil sa kanya, mas maraming tao sa UAE ang nagmamahal sa Pilipinas. Nagpupunta sila rito para mag-travel, mag-aral, at makipagkaibigan. Ang prinsipeng hinatulan ng panghabambuhay na paralisis ay nagpatunay kung ano ang himala. Hindi lang siya muling nakatayo, kundi nagtayo siya ng isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ipinakita niya sa buong mundo ang galing ng Pilipinas at ang kapangyarihan ng integrated medicine sa world stage.